Hello, hello, Libra Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at talaga namang hindi bitin na weekly reading for July 21 hanggang July 27. So Libra, kwentuhan lang tayo. Pag-usapan natin kung ano lalamanin ng inyong kapalaran para sa mga petsa na yan. So sit back, relax, and enjoy our reading. Kunin mo lang yung makaresonate ka ha and leave the rest, yung ibang impormasyon para po sa ibang Libras yon. Kaya gamitin mo ang iyong intuition para makuha mo yung para sa'yo. Okay? So Libra, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later at the end of our reading. So kung meron kang pang malakasang isang tanong, you can ask that at the end of our reading sa isip lang because secret lang natin ang question mo na yan. And sasagutin natin yan intuitively via isip lamang. Okay? So Libra, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po. Yan lang po yung tanging paraan para supportahan po ang channel natin every time na meron po tayong free reading for Libras. So thank you again for not skipping the ads. So Libra, anong naghihintay sa inyo ngayon July 21 to July 27? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Hierophant. Beautiful. In the area of what you want, you have the Ten of Cups. Lovely. In the area of what you need, you have the Ace of Wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Four of Swords. Yes. In the area of your near future, you have the Ten of Swords. Beautiful. Dalawang 10, it's all about ending a cycle. May pagbabago talaga nangyari sa buhay mo. Congratulations. In the area of your challenge for the week, you have the Five of Swords. In the area of your fortune, you have the King of Cups. Lovely. In the area of your divine messages, you have the Ten of Wands. Oh, tatlo na. 10 of Cups, 10 of Swords, and 10 of Pentacles. 10 of Pentacles telling you na meron ka talagang dapat tapusin na. Something is ending and you're now on a new path, new beginning in your life. Congratulations. Ang outcome mo for the week, ano kaya ito? Pag-usapan natin later. At the end, bubuksan natin yan. Bago natin basahin comprehensively ang bawat cards mo, alamin mo natin kung anong lingering energy in your background. You have the Chariot card. Yes. Dahil meron ng matatapos, meron ng bagong simula, at meron ka ng pupuntahan na bagong adventure, bagong journey. Some of you are literal na mag-travel to a new city, new place. Nakita ko lilipat ng bahay or lilipat na ibang bansa or uuwi na ng Pilipinas. So, marami kang gagawin this time. You are leaving something behind. Meron ka nang iwanan kasi sabi mo, hindi na gumagana, hindi na okay, nakakapagod na, or parang wala ng growth doon. Kaya parang sabi mo, it's time for me na to take on a new journey, a new adventure kasi gusto ko namang lumigaya, gusto ko namang sumaya, gusto ko maging maayos na ang lahat for me. No? Because yung iwanan mong lugar, yung iwanan mong sitwasyon o relasyon, ay parang sabi mo, tapos na yon. Parang ito na yung nagbigay sa iyo ng tuldok. This time around, you are ready to conquer new adventure. You are ready to fight naman yung mga bagay na pinagpaliban mo dati o yung mga bagay na parang naisan tabi mo para lang sa isang pinagpaguran mo dati, no? Para meron kang sinacrifice na bagay just to make sure na nakapag full focus ka doon sa isang endeavor na ngayon na-realize mo na wala na, tapos na. Wala ka nang may hita, wala nang saysay, wala nang bunga para sa'yo. Kaya ngayon, ready ka na to walk away, ready ka na to chase new adventure, at ginagabayan ka ngayon ng iyong spirit guides, angel guides, na universe sa mga gawin mo. Meron kang basbas, especially here with the Hierophant at the center. May basbas itong journey mo na to, kaya congratulations, Libra. So, pag-usapan natin ng yung full spread. Pero bago yan, bigyan mo na kita ng additional animal oracle cards to clarify your journey for the whole week. Okay? Kung ano yung mga dapat mo daw alalahanin para sa buong linggong ito. Unang-una, you have number 62, Turtle Spirit, slow and steady wins the race. O ngayon daw, wag ka daw magmamadali, wag ka daw lumilipad ang aking cards dahil po sa fan ko sa tabi ko, pasensya na. Sa slow and steady wins the race, sabi ng spirit guides mo, wag ka daw magmamadali sa gagawin mo this time. Okay? You are now entering a new cycle. Bagong libro ito. Bagong chapter ng libro mo. Kaya, don't rush. Just take your time and enjoy the process para makita mo yung mga dapat buhisiin, makita mo yung mga dapat gawin at makalarga ka ng dire-diretso. Okay? Another message, you have 63, Vulture Spirit, nothing is wasted. Yes, yung mga iiwanan mo, yung mga natapos, yung mga pinaghirapan mo at napagod ka, natalo ka, okay lang daw yun. Walang nasayang dun kasi natuto ka. The experiences you have in the past, whether good or bad, meron ka daw mapapulot doon at merong mga bagay na, sabi mo sa sarili mo na, may isa-isa yun. May napala ako doon, may nangyari doon, meron ako natutunan at dadalhin mo yun sa bago mong adventure. Okay? Another message, you have number 5. You have Bat Spirit, rebirth is assured. Yes, bago simula, rebirth talaga. Clarify na lang
oracle natin, yung sinabi ko sa inyo kanina, may bagong simula, bagong chapter. It's like you having a rebirth. So number 5, it's all about change. Okay? May pagbabago nangyayari sa buhay mo this time. Congratulations. On the clock, nakita ko number 5. Yes, definitely, there is a change for you. So, Libra, basahin natin ang iyong full spread at the center. You have the Hierophant. Yes, in journey mo ngayon, may basbas. Yung gagawin mo daw na bago ngayon, may basbas from the above. Universe talaga, yung stars, your constellations ay ginagabayan ka at protektado ka sa gagawin mo. Kaya gawin mo na yan, tuloy-tuloy, huwag ka na matakot, huwag ka na magkaroon ng alinlangan because a new chapter awaits for you. 10, 10, 10, ano pa ba ang dapat kong patunayan para sabihin sa'yo na bagong buhay na ito, bagong simula, gawin mo na. With the Hierophant here, nakita ko papasok ka sa isang, I don't know why, I'm seeing a company or an industry kung saan subok na siya ng panahon. Parang sobrang tagal na o sobrang laki na ng kumpanyang yan, tapos doon ka papasok, no? Parang you're trying to penetrate that industry, that world, ganyan. Pero doon parang sinasabi, kailangan mo sumunod, kailangan mo doon aralin kung ano yung sistema doon. Kasi napakalawak, napakalaki, napakaganda. Bago sa'yo, pero yung kumpanya na yan, yung gagalawan mo na yan, luma na yan. Parang dating-dati pa siyang umaandar. Dating-dati pa siyang nandyan, ikaw yung bago na pupunta doon, no? So ngayon, sabi ng spirit guides mo, alamin mo lahat na pwede mong alamin. Because Hierophant is all about acquiring knowledge, acquiring the status quo or the traditional way kung paano mo siya aatakihin tong bagay na ito. Ano? Sabi ng spirit guides mo, just go with the flow, follow orders, okay? Follow orders, follow the law, kung ano yung batas sa lugar na yan. Aralin mo yun, alamin mo para hindi ka mawaglit o hindi ka maligaw o hindi mas matrample yung iyong journey this time. Nakita ko rin dito na you're going to have a mentor, no? Magkakaroon ka ng bagong kakilala. This is someone that you don't know. Someone na magbibigay sa iyo ng tulong o assistance o guidance. So parang, uy Libra, bago ka ba dito? Ito gagawin natin. Sa tuwing hapon, ganyan gagawin. Tuwing weekend, ganito ginagawa dyan. Ganyan. So, mas magiging magaan daw sa iyo ang trabaho o ang gagawin mo sa lugar na yon dahil someone is willingly helping you sa mga gagawin mo this time. So congratulations, may basbas ka na, meron ka pang mentor, meron ka pang gabay, may someone ka pa na knowledgeable na magbibigay sa iyo ng mas marami pang kaalaman para mas maging mabilis yung pag-settle down mo sa trabaho na ito o sa ginagawa mo na ito. Congratulations. The Hierophant is also a card of talagang seeking advice. Hindi pwedeng yung alam mo lang gagawin mo o yung natutunan mo na enough na yun. No. The Hierophant is all about acquiring additional knowledge. So kung kinakailangan mong aralin ulit o nakita ko sa inyo are going to some workshops or seminars o babalik sa school, mag-MA or talagang totally mag-aaral ulit, nakita ko yan na this is really a good path for you. No? Talagang nakita ko sa inyo na more knowledge, more success. Okay? More knowledge, more success. Congratulations. The Hierophant na tumaron is being clarified by the High Priestess. Yes, ngayon pagkatiwalaan mo, kahit na magulo, kahit na parang feeling mo hindi ka sure, kahit parang feeling mo, teka sigurado, tama ba to, tama ba yan, okay lang yan. Kung tawag ang damdamin mo, tama yan. Kung nare-realize mo na this is the right way to do, go push. Because that is your intuition telling you at dinadala ka sa tamang direksyon. With the High Priestess here, sabi ng spirit guides mo, magtiwala ka lang doon sa kakayanan mo. Okay? Si High Priestess, nasa loob siya ng bahay niya, pero wala siyang bubong. Ibig sabihin, the sky is the limit. Walang limitasyon ang kaya mong gawin. Walang limitasyon ang kaya mong abutin. Kaya ngayon, mangarap ka, go, push, ituloy mo yung journey mo, find those people na makakatulong sa'yo along the way, and wag mong limitahan yung kakayanan mo. Wag mong limitahan yung kaya mong abutin. Mangarap ka, ituloy mo yan, push for greatness, okay? Because you have what it takes. Kaya mo to, may skills ka, at may na-experience ka na in the past na makakatulong sa'yo para abutin yan, okay? In the area of what you want, you have the 10 of Cups. Yes, you just want to be happy for you and your family. Kaya mo nga to ginagawa eh. Kaya handa ka sumugal. Kaya handa ka umalis at bumiyahe o mag-take on a new adventure because para sa kanila. Para sa katiwasayan ng pamilya, para mabigay na kay anak yung pagpaaral sa college, o para I'm hearing may pinapagawa ka sa bahay pero sobrang mahal niya o out of budget ka na. Kaya ngayon handa ka na umalis para matapos na yan. O handa ka nang mag-go on a new adventure, pwedeng bagong negosyo, bagong endeavor, para handa mo isugal yung gagawin mo this time. Kasi kailangan mo yung pera pambayad doon o pang-asikaso doon. Nakita ko yan. For some of you, meron sa inyo may nagpapagamot na family member, kaya kailangan mo ng mas malaking pera, kaya ginagawa mo ang lahat para ma-achieve yan. Meron naman sa inyo just want to have that happily ever after life. Yung meron ka madudukot, meron ka natatabi, at that time of emergency, meron ka makukuha for the family. At ngayon, gusto mo lang maging panatag. Yun yung tamang word eh.
Gusto mo lang maging panatag para sa pamilya. Gusto mo makahinga na maluwag na parang this time around, nagkatrabaho ako para meron kong pang-ipon, para kung kailanganin naman in any aspect, meron kang mabibigay. Kasi gusto mo panatag ang lahat. Congratulations sa'yo, Libra. I-clarify natin si Ten of Cups. Ten of Cups being clarified by the Hermit card. Yes, ngayon nakita ko na you're trying to search for that happily ever after moment para sa buhay mo. Matagal mo tong hinangad, matagal mo tong hinanap, matagal mo tong sinubukang akunin, matagal mo tong sinubukan na hanapin yung formula o tamang sistema, tamang trabaho, tamang kita, tamang negosyo para lang to make sure that you can give it all para sa pamilya mo, no? Ang tagal mo nag-search. Nakita ko there are times na parang question mo na ang sarili mo. There are times na parang sobrang lungkot mo na walang ka na pag-asa pero kumayod ka pa rin. Ginawa mo pa rin para lang maibigay para sa kanila. At napaka noble, no, nakakahanga yun for you, Libra, nakakahanga kasi ngayon ready ka naman to on your adventure. Ready ka na gawin o umalis sa isang lugar, umalis sa isang trabaho o anything man na iiwanan mo kasi patungo ka na sa bagong adventure ng buhay mo. Kasi nakita mo na kung ano yung magbibigay sa iyo ng satisfaction, completeness, happiness for the family na hindi ka na upos to the dati, no? Ngayon nakita mo na yung sagot. So congratulations. This will propel you to a brand new beginning, panghabang buhay na kaligayahan for you and your family. Congratulations, Libra. In the area of what you need, Ace of Wands, you need to start a new plan, a new idea, okay? Sa gagawin mo this time, hindi na daw uubra yung mga naisip mo before o mga strategy mo before. Tingnan mo sa Chariot card. Meron siyang iniwanan sa likod niya na city o mansyon o palasyo. Doon siya galing, doon siya lumaki, doon siya nakaisip, doon siya talagang lumago. Ano? Pero handa na siyang iwanan yon kasi hindi na para sa kanya eh. Alam niya na kailangan na niyang umalis doon at hanapin yung kapalaran niya para lumago siya at maging matagumpay. Pero sabi ng spirits mo, sa pagpasok ng Ace of Wands, yung mga lumang diskarte mo, yung mga lumang plano, lumang way of living, or lumang diskarte mo, hindi na siya gagana this time. You need to find out daw new ways, new opportunity, new diskarte, bagong-bagong mga idea, bagong-bagong mga plano mo. Kasi hindi na daw siya gagana sa bagong buhay mo eh. Because Ace of Wands is out with the old, in with the new. Nasa bagong buhay ka na daw. New chapter talaga with the Ten of Cups, Ten of Swords, and Ten of Wands. Nasa bagong buhay ka na. Kaya ngayon dapat bago na din ang atake mo. Halimbawa, nasa bagong school ka. Halimbawa lang to, bagong school. Pero yung ibang-iba na yung, for sure ngayon, yung pagkain sa kantin, ibang-iba na yung budget dapat. So dapat yung pera na budget mo sa dati mong school, dapat iba na dito kasi magkaiba na yung ruta niyan, magkaiba na rin yung transportation, magkaiba na rin yung mga presyo sa bawat kantin, di ba? So, dapat pag nagbago ka ng sitwasyon o bagong buhay, dapat bago na rin yung sistema mo. Bago na rin yung pananaw mo at magkaroon ka rin doon ng confidence sa mga plano mong yan. Dapat papanindigan mo, actionan mo, ibibigay mo yung makabago mong paglahad o paghawak sa mga yan, okay? Because old ways will not give you new product. Only new ways ang magbibigay sa iyo ng mga bagong resulta, okay? Kailangan may baguhin ka daw. Hindi na umuubra eh. Hindi na umuubra. Halimbawa, meron kang communication with an old client, nagbebenta ka halimbawa ng condo. Tapos kung paano mo siya kausapin dati, hindi na umuubra. Nakita mo parang hindi ka na makabenta. So ngayon, may bagong kliyente, dapat bagong approach. Bago na yung pagkausap mo, bago na yung sistema mo, bago na yung line of talking mo, bago na yung persuading power mo, di ba? O persuasive power, dapat magkaiba na para iba din yung resulta, okay? The Ace of Wands is being clarified by the Ten of Pentacles. Yes, pang matagalan to. 10 na. Nabuo na natin. Ten of Cups, Ten of Swords, Ten of Wands, and Ten of Pentacles. Lahat ng 10 sa lahat ng signs nakuha na natin o lahat ng elements. Sabi ng spirits mo, kasi naman, ito bago mo sisimulan, bagong plano, bagong strategy, ito magbibigay sa iyo ng long-term money. Okay? Long-term gains, long-term na pagkakakitaan, long-term na kasaganahan. Okay? Kaya talaga sabi ng spirits mo, ilaban mo tong plano mo, ilaban mo tong idea mo because may mapapala ka dyan. Meron ka pang matagalan na mapapala for you and your family. Kaya go push, idiretso mo na yung plano mo, idiretso mo na yung adventure na yan because this is something for a long-term gains. Congratulations. In the area of what's affecting your current energy, you have the Four of Swords. Four of Swords, ito ang naka-apekto dito. Kaya kami basbas because an answered prayer is given to you. Wow. Merong dasal ka na hiniling ni God. Merong dasal ka na noon akala mo imposible, noon pinipilahan mo pa ni rosaryo mo pa, pag merong piyesta, dinadasalan mo, I'm seeing you, nagpapabasbas pa ng santo o kaya kumukuha ng mga flowers sa church at inagi sa bahay.
You're very very religious at this time. Kung hindi ka man religious, some of you are very very spiritual, no? Marami kang dinasal, marami kang hiniling, pero nanalig ka na ibibigay sa iyo. Sabi mo, God, kayo na pong bahala, dinadasal ko po sa inyo, kayo na po ang bahalang magbigay sa akin, kung ano po ang kaloob nyo, ibigay nyo. And this time, yes, it will be given to you, an answered prayer. May basbas ka na gawin ng isang bagay, kaya dumiretso ka na, dire-diretso na to para sa future mo. Napakaganda. Kaya importante, wag ihinto, wag aatras. Trust yourself, trust your intuition, trust your skills, and you are limitless. Kaya mong abutin kahit ano, kaya mong liparin kahit ano man para sa pangarap mo. Go push, because may basbas ka na, meron ka pang guidance from the universe, at meron ka pang answered prayer. Nasaan ka pa? Napaka-swerte mo naman this week, napaka-blessed mo. Favorite ka ngayon lang yung spirit guides ng universe, ng heaven. Congratulations, Libra. This is beautiful for you. The Four of Swords being clarified by the Ace of Wands. Dalawang beses lumabas ang Ace of Wands. Talagang new beginning, new start, new strategy, bagong buhay, bagong pag-asa. Yan na nakita ko para sa'yo. Kaya itong answered prayer mo na to na makakapagbigay sa'yo ng kaparatagan, makakahinga ka na ng maluwag, makakapag-relax ka na, because nasa bagong yugto ka na ng buhay mo. Congratulations. Kaya naman, Libra, in the near future, ay hindi ka na talaga babalik sa kung saan ka nadugmok. Ito yung magsisilbi sa yung paalala, Libra. Ito paglabas dito ng Ten of Swords. In the near future. Kasi baka mamaya pag panatag ka na, kapag nakapag-relax ka na, kapag nakuha mo na yung prayers mo at nakuha mo na yung basbas sa'yo at nakapag-settled ka na with you and your family at nakuha mo na yung new beginning at dire-diretso ka na sa ginagawa mo, baka naman maging kampante ka, baka naman maging hayahay ka o maging relax-relax ka lang dyan, mawalan ka ng focus, mawalan ka ng gana, mawalan ka ng consistency sa ginagawa mo, magsisilbing paalala sa'yo yung pinanggalingan mong pagkalugmok, yung pinanggalingan mo na pagkabagsak o pagkalubog sa kumunoy. Kailangan mo lagi itong alalahanin para hindi ka bumalik dito. Marami na yung mga nanalo sa loto, yung mga naglustay ng pera, yung mga nagkasino, yung mga sugal-sugal. Tingnan mo sila, nagkaroon sila ng blessing sa buhay, pero dahil hindi sila naging maingat sa kanilang blessing, bumalik sila sa pagkabagsak. So dapat, Libra, ikaw bilang paalala sa'yo ng iyong spirit guides, dapat lagi mo daw iisipin, itatatak mo sa isip mo lahat ng pagkabagsak mo, lahat ng pagkalugmok mo, para hindi ka na bumalik dito. Okay? Dalhin mo to, blessing, basbas, new beginning, answered prayer, kaligayahan, answers na gusto mong hanapin, bagong simula, long-term gains, long-term money, great adventure. Lagi mo daw isipin yung mga naging rason kung bakit mo ginawa yan, para hindi ka na babalik sa pinagbaksakan mo dati. Okay? Make sure na hindi ka na babalik dyan. You have to make this sure. Okay? The Ten of Swords being clarified by the Four of Pentacles. Yes, ngayon you're on the path daw of financial stability. Okay? Para nagiging maayos daw ang aspeto ng iyong kaperahan. Pero kang panggastos dyan, may panggastos doon, may pambili dyan, hindi ka na daw problema pa sa panggastos mo sa bills every month. Tapos meron ka pa naiipon. Maganda takbo ng buhay mo. Kaya lamang baka malingat ka o madistract ka o maging kampante ka nga, maging sobrang confident mo na ay okay lang yan. Baka bigla kang bumalik dito. Make sure that you know what to let go and you know what yung mga bagay na dapat mo i-keep sa life mo. Okay? Kailangan mo nang bitawan din yung mga bagay na nagpapaka-bitter ka daw. Okay? Meron mga ganyan sa inyo. At yakapin mo yung mga bagong simula, yung mga bagay na valuable and worthy of your time, worthy of your love, and worthy na madala mo hanggang future. Yung mga negatibo, itapon mo daw yun, pero dapat nakatatak sa isip mo that never na akong babalik doon, never na akong babalik sa pagkalugmok. Kaya ngayon, gawin mo ang lahat para yakapin yung mga bagay na magbibigay sa iyo ng asenso. Yung ibang bagay na hindi importante, yung mga parandalian na mga temporary na kaligayahan, itapon mo yan kasi ano lang yan distraction lang yan sa'yo. So ngayon, yakapin mo yung magbibigay sa'yo na mas magandang tagumpay kaysa yung mga bagay na akala mo lang masaya, akala mo lang maganda, pero problema pala yun in the end. Okay, halimbawa, yung mga sugal-sugal, yung mga inom-inom, bisyo-bisyo, pagwaldas o paggastos sa mga bagay na in the long run di pala mahalaga sa'yo, o kaya pagbibigay ng pagmamahal o atensyon sa mga tao na hindi pala totoo sa'yo, na kailangan ka lang kasi may pera ka o kailangan ka lang kasi may kailangan sila sa'yo, pero pag wala silang mapapala sa'yo, iiwanan ka na lang nila basta-basta. So ngayon, bigyan mo to ng magaan na buhay ang buhay mo. Okay? Dapat bitawan, yakapin kung ano yung mahalaga para hindi ka na bumalik sa mga dati mong pain. Okay?
Napakahalaga for you. In the area of our challenge for the week, you have the Five of Swords. Sabi ng spirits mo, worth it pa ba ang pag-i-stay mo sa isang bagay? Libra. Kasi apat na cards ito nagsabi na bagong beginning na. 10 of Cups, 10 of Swords, 10 of Wands, and 10 of Pentacles. Ibig sabihin, meron ka lang dapat iwanan. Meron ka lang dapat isara. There's something that you need to close in order for you to have a new beginning. Kaya talaga sabi ng spirits mo, umalis ka na with the Chariot card here, lumarga ka na, lumayo ka na, iwanan mo na yung isang bagay na nagpapahirap sa'yo kasi hindi na worth it. Okay? Kahit anong pilit, kahit anong mapanakit, kahit na para ang hirap-hirap, sabi ng spirits mo, worth it pa ba ang pag-stay mo dyan? Dapat na bang umalis? Dapat na bang kalimutan? Dapat na bang i-let go? Yun daw ang kailangan mong isipin this time. Nakita ko na may hirapan kang i-let go. Halimbawa, ang certain family member, a certain lover, or a certain place, or a certain pangarap, o dream, o goal na matagal mong tinrabaho, ginawa, pero na-realize mo, wala na eh. Tapos na eh, kailangan ko na iwanan, kailangan ko na magsimula ng bagong adventure. So sabihin mo sa sarili mo, worth it pa ba ang paghihintay ko doon? Worth it pa ba ang pagkatsaga ko doon? Kasi kung hindi na, iwanan mo na. Learn to move on and chase new things, okay? Hindi worth it ang drama, hindi worth it ang sakripisyo, hindi worth it ang pagtitiis sa isang bagay na alam mong hindi ka na masaya, hindi ka na walang kaparatagan, walang peace of mind. Naapektuhan na rin yung mental and physical health mo, okay? The Five of Cups, Five of Swords rather, is being clarified by Ace of Pentacles. Yes. Muling lumabas yung 5, change in how you view things, okay? Pahalagahan mo lang talaga yung mga bagong darating because something is gonna come eh. Meron darating sa iyo na bagong bagay, bagong opportunity, bagong career o bagong negosyo, bagong pagkakaabalahan, nakapakipakinabang. Dito ka magiging masaya, dito ka magkakaroon ng pera, dito talaga may saysay yung bawat pagpapawis mo, bawat paghihirap mo. Kaysa doon sa nakaraan na parang puro away, puro gulo, maliit pa ang sweldo, o kaya puro pahirap, hanggang sa bahay mo, daladala mo yung pain, daladala mo yung bigat. So, worth it ba yun? Ngayon, pahalagahan mo na lang daw yung magbibigay sa'yo na magandang outcome, di ba? So, kung masakit man ang pag-alis mo, okay lang yan. Ngayon, masakit lang yan ngayon. Nasa adjustment period ka pa. Pero yung lagi mong isipin, in the long run, balang araw, after 2 years, makikita mo yung halaga na, buti na lang inalisan ko yun. Buti na lang iniwan ko yun. Kasi may valuable na darating sa buhay ko. Okay? So, bigyan pa kita na Moonology Oracle card to clarify the challenges na haharapin mo this week. Okay? First, you have luck is on your side. Yes, may swerte ka daw talaga. May basbas ka na, may swerte ka pa. So congratulations. Very, very lucky ka this time. Another message, you and your loved ones are safe. Oh, wag ka daw problema. Lahat ng mga taong mahal mo sa buhay ay ligtas, protektado, at nasa ayos na kalagayan. Congratulations. Another message, you have don't let pride get in your way. O ngayon, kailangan dapat manatili ka pa rin humble, manatili ka pa rin yung ego mo ay hindi nakakaharang sa mga dapat mong gawin. Matuto ka dapat makisama, matuto ka dapat makibagay. And also, hindi lang ikaw ang may pinagadaanan. Meron din silang pinagadaanan, kaya be kind to everybody. Learn to admit your mistake and be accountable sa mga ginagawa mo, okay? In the area of your fortune, you have the King of Cups. Ngayon, kahit anong gulo ng paligid, kahit anong triggering na ginagawa sa'yo ng ibang tao, sinasabi, binibigay, niyirakan ka o pinupuna ka o parang mapanakit na, sabi ng spirits mo, this time around magiging paratag ka. Parang hindi na sila makaka-apekto sa'yo. Very, very balanced ang isip mo at puso mo this time. Parang this week daw, bibigyan ka ng yung spirit guides na universe ng kaparatagan na loob. Hindi ka na maapektuhan sa sinasabi nila, hindi ka na maapektuhan sa ginagawa nila, at nakafocus ka na lang sa mas importante at mas mahalaga para sa'yo. Halimbawa, nasa trabaho ka, may inaasikaso kang project, type ka ng type, ang haba-haba ng document, tapos may chismis sa kabila against you. Ikaw naman, pakialam ko sa kanya, magkatrabaho lang ako dito para makauwi na. So parang ikaw yung uri ng tao this week na focus ka lang sa mahalaga at hindi mo pag-focusan yung mga temporary gulo o temporary confusion o mga paningit sa buhay mo at nakafocus ka lang sa mas alam mong importante para sa'yo. At walang kahit sino man makakapag poke ng iyong tranquility, ng iyong peace, ng iyong katahimikan this time. Very, very peaceful mind, soul, and body para sa'yo this week. Sabi ng spirits mo, magandang paalala sa'yo, Libra, na kalamayan mo ang iyong emosyon ha. Dapat hindi ka bigla-bigla sasabog o magkasalita ng masama kapag nagkaroon ka ng emosyon o merong nag-trigger sa'yo. Kailangan isipin mo munang mabuti ng paulit-ulit bago ka magsalita, bago ka kumilos, bago ka umaksyon para hindi daw maapektuhan yung mga ginagawa mo. Okay? Isip ang pairalin at huwag ang iyong emosyon. King of Cups. Nakita ko rin na merong lalapit sa iyong isang lalaki, someone who is very, very kind.
masarap kausap, masarap kaibiganin, masarap makipagkwentuhan. Tapos siya magbibigay sa'yo ng maraming payo. Nakita ko yan. Someone na magbibigay sa'yo ng kaparatagan ng loob na, uy, Libra, usap tayo. Tapos siya yung uri ng tao, pwedeng lalaki, pwedeng babae ha, pero siya yung uri ng tao na very, very independent, konti lang siya magsalita, man or woman of few words, pero kapag nakakwentuhan mo siya, napakagaan. Marami siyang nalalaman sa mundo, marami siyang nalalaman sa buhay, tapos binibigyan kanya ng mga payo na kukunin mo. At siya magbibigay sa iyo ng lakas ng loob, kaparatagan ng loob na gawin ng isang bagay o isang strategy, at magkakaroon ka ng kalinawan ng isip. So this week, you will have a meaningful conversation with someone who is so passionate and so loving. No? King of Cups being clarified by the Six of Swords. Yes, itong pag-uusap na to, itong taong ito magadala sa iyo sa matinong pag-iisip na, uy, o nga no, piliin ko na lang yung katiwasaya ng buhay ko. Piliin ko na lang yung mas maayos, iiwas na ako sa mga yan, gagawin ko na lang yung tama, dire-diretso ka na. No? Napaka-meaningful na pag-uusap ito. But for some, like I said kanina, hindi na makaka-apekto sa iyo yung sinasabi ng ibang tao, kaya very, very emotionally matured ka na. Iniisip mo na, ay, hindi ko na papatulan yan, hindi ko na gagawin yan, hindi na ako sasagot, okay lang yan, pag-iisipan ko muna. May mga bahay ka na parang iniisip mo lang this time yung peace, katahimikan, kaayusan. Ayaw mo nang pumatol, ayaw mo nang makipag-engage sa drama, you just want to have your peace of mind and peace in your life. Kaya ngayon, patungo ka na sa calmer water. Six of Swords, like, pulling you papunta sa maayos, patiwasay, at magandang estado ng buhay mo. Napakaganda. A very, very peaceful, tahimik, walang gulo, walang away na linggo ito para sa'yo. Congratulations, Libra. In the area of your divine advice, you have the 10 of Wands. Meron daw mga bagay, Libra, na kailangan mo ng bitawan. Mga responsibilidad, mga burden, mga pasan-pasan mo na kailangan mo ng ibaba, kailangan mo ng bitawan, kailangan mo i-let go. Kasi hindi siya makakabuti sa'yo moving forward sa mga balak mong gawin. Halimbawa, kung ikaw man ay breadwinner, kung ikaw man ay family, ikaw yung sole provider for the family, may mga responsibility ka na ipasa mo na sa iba. Halimbawa, yung paglilinis sa ganito, o pag-aasikaso sa ganyan, o pagbabayad sa gantong bills, baka pwede mo na ipasa sa certain family member para gumaan naman yung sa'yo. Etong linggong ito, ang payo sa'yo ng spirit guides mo, hanapin mo daw yung mga strategy at paraan para gumaan ang mga naramdaman mo. This talk o pag-uusap with someone ang magbibigay sa'yo ng paggaan na yan. Congratulations. Pero may mga ginagawa ka rin daw na nagpapabigat sa'yo. Kaya kailangan ng bitawan, i-let go, ipasa sa iba para ikaw naman daw ang makahanap at makakuha ng ginhawa. Okay? Napaka-importante yan for you. Payo yan sa iyo ng iyong spirit guides. Na 10 of Wands being clarified by the King of Cups. Yun, bumalik din tayo dito. Like I've said, mayroong pag-uusap from someone that is very, very caring, very, very emotionally matured, na magbibigay sa iyo ng payo o makakaunawa sa naramdaman mo. Parang this is like a heart-to-heart talk with someone na parang, uy, ito problema ko. Uy, kailangan ko ng hingahan ng loob. Kailangan ko lang mapagkasabihan kasi hindi ko na kaya. Yun. This person is that perfect person na makakatulong sa'yo, na makakaunawa sa'yo, hindi ka i-judge, papayuhan ka pa ng mga bagay na makakagaan sa pakiramdam mo. Kaya unti-unti mo na maibababa ito mga mabibigat na darama mo. But for some, sabi ko sa iyo, ngayon maging matalino ka na daw sa mga bagay na kailangan mo nang bitawan. Kailangan mo nang ipasa sa iba yung responsibilidad. Ngayon, parang walang personalan eh. Kailangan ko tong sabihin sa inyo, kailangan mo tong malaman, kailangan mo tong ibigay ko na sa iyo to kasi hindi na to for me. Kailangan dito maging matured ka, hindi nakahalo ang emosyon sa pagbibigay nito, sa pag-uusap na ito para gumaan na yung mga responsibilidad na hindi mo na dapat pinapasan pa. Okay, Libra? Napaka-importante for you. Ang outcome, pag-usapan natin later, but first, bigyan mo na kita ng additional messages from the divine, from the fortune cards for the week. First, you have needle and thread. A sincere wish will be granted. Yes, ito yun. Prayers answered. Meron ka pa daw wish na matutupad. Congratulations. Now, the message of torch, spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. Yes, ngayon kakaroon ka daw ng pagkalinaw o pagkakaroon ng maalab na new idea, new opportunity para magkakaroon ka ng aha moment. Parang, okay, yan ang gagawin ko. So, congratulations. Another message, you have rat, someone working against you behind your back, o meron daw tao na humaharang o gumagawa ng mga bagay na hindi mo ikakagusto. So ngayon, beware of that person, okay? Another message of mountain road, you're on the road to success. Congratulations. And you have Bat spirit, take care, enemies are working against you. Yes, meron daw talagang taong humaharang o pumipigil o ayaw ka magtagumpay. So ngayon, iwasan mo sila. Mag-focus ka lang mag-focus ka lang sa adventure mo, sa mga balak mong gawin. At huwag mo hayaang maka-apekto sila sa energy mo. Huwag mo i-entertain yung mga iniisip, ginagawa nila o sinasabi nila because baka maka-apekto yan sa frequency mo, sa
sa energy mo, okay? Make sure na hindi mo sila papapasukin sa circle mo, okay? Another message, you have younger man. Lalaki daw na kababata na baka may concern sa'yo, kailangan mo daw kausapin. Another message of casket, someone going out of your life or the end of a situation. Yes, talaga meron kang iiwanan, meron kang mga puputulin na, and something is living in your life, okay? Meron nang aalis sa buhay mo. Another message of chain of events that will affect your life. Yes, meron daw sunod-sunod na pangyayari na talagang may magkakaroon ng significant effect sa buhay mo. Either you're leaving behind, starting anew, going there, going this. Talagang mga significant milestone ito na kailangan mong daanan, kailangan mong tiyagain kasi para sa tagumpay mo yan, okay? Another message, you have club, someone will try to make you do something against your will. O meron daw tao na pipiliting ipagawa sa iyo yung mga bagay na hindi bukal sa loob mo. So ngayon, kailangan mo maging discerning, Libra. Ibig sabihin kung ayaw mo. Kung gusto mo. Make sure na you draw the boundaries. Dapat may harang dyan, may hadlang, may boundaries nga against them na, uy, ayoko niyan, hindi ko yun kayang gawin, ayokong simulan yan, sorry kung mahabastos ka, sorry kung feeling mo ay very choosy ako o selfish ako pero hindi ko kayang gawin yan, ayokong gawin yan, sorry. So magkaroon ka doon ng discernment this time, okay? Another message, you have finger warning you at a problem either now or in the near future. Normal naman yan, lagi naman tayong problema. Kada gising mo, merong problema dapat ayusin. So alam kong kaya mo yan, you will succeed on those problems, okay? Ang outcome mo pag-usapan natin, Libra, but first, lumilipad dahil po sa fan ko yan, pasensya na kayo. So ang outcome mo ito, pero ihanda mo na iyong isang tanong, isang sagot portion, sasagutin ko yan later. So, outcome mo, Libra, for July 21 to July 27 ay the Hermit card. Ito yung dalawang beses lumabas ang Hermit card. Ibig sabihin, this time around, alam mo na. This time around, at the end of the week, malalaman mo na yung purpose mo. Malalaman mo na kung ano yung direksyon na tatahakin mo. Halimbawa, before, nag-iisip ka, ay magka-parlor ba ako o simpleng barberia lang? Ngayon, may isip mo na, ito ang gusto ko, parlor. Halimbawa, mag-nurse ba ako sa Pilipinas o lalarga na ako pa Australia? Mag-Australia na ako. So ngayon, yung sagot na matagal mong hinahanap, lalabas this time. Makukuha mo na yung answer sa matagal mong iniisip at magdire-diretso ka na sa yung journey. Wala nang uurong, no turning back, wala nang pipigil sa'yo. Kung may pumigil man, nakapag-decide ka na at hindi ka napapaharang pa o hindi ka napapapigil pa sa gagawin mo. So congratulations, an answer will come to you this week that will give you the clarity patungo sa adventure na gagawin mo. Congratulations. Napaka mapagpalaya nito. Talagang makakahinga ka na. Very, very mapanatag kasi alam mo rin gagawin mo, malinaw na sa isip mo. Kaya lang naman sa atin maraming naliligaw kasi hindi agad clear sa mind kung anong gagawin Pero sa'yo, napakaganda kasi very clear na para sa'yo yung gagawin mo Alam mo na kung saan ka pupunta, alam mo na yung direction mo, alam mo na yung mga dapat mong gawin, kung ano yung mga dapat ibigay o ilantad para magawa yun. So ngayon, hindi ka na mahihirapan kasi clear na sa mind mo. Clear na yung mga pupuntahan mo, no? The Hermit cards being clarified by the Queen of Wands, yes. Ngayon, makakaroon ka na doon ng lakas sa loob, confidence, tibay ng sikmura, tibay ng isip, at tibay ng katawan na gawin yung mga gusto mo. Kasi clear na, malinaw na parang, okay, kailangan ko palang pumunta sa ganitong lugar para makapunta ako sa Australia. Ngayon, may confidence ka na. Kasi yun ang kailangan mo malinaw sa isip at puso mo na ito yung kailangan ko, ito yung gusto ko, tatapangan ko na. Positive ka na kasi malinaw na sa'yo. So ngayon, sabi ng Spirit Guides mo, Libra, once na luminaw na sa'yo yung mga answer sa questions mo, parang ba't ba niya ako iniwan? Kasi meron ako trabaho abroad, yun na lang gusto ko, magiging matagumpay ako doon. Go, push. Magiging paratag ka na kaya pala niya ako iniwan kasi ito bigay sa akin ni God. No? May mga ganyan ka ma-realize this week. So ngayon, be confident, be feisty, ilabas mo yung charm mo, ilabas mo yung aura mo na positive, and also be confident. Huwag mo isipin yung sasabihin ng iba, huwag kang papagupo sa opinion ng ibang tao. Gawin mo yung makakaya mo para sa tagumpay mo at para sa ikakaligaya mo, okay? Very, very powerful for you. So that is your July 21 to 27 reading. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. So Libra, close your eyes and concentrate on that one question. Spirit Guides, Holy Spirit, ibigay natin kay Libra ang sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng additional Angel Whisper card. Nagbibigay sa iyo ng clarity. Ito naman ibigay sa iyo ng iyong Angel Guide na nasa tabi mo ngayon. At binibigyan ka ng guidance and assistance sa pagsagot sa iyong tanong today. You have 1 and you have 2. Okay, Libra, open your eyes. Inhale and exhale. This is the answer to your question. You have 2 of Cups in reversed. You have 8 of Swords in reversed. And you have Reconsider. And you have Don't Stop.
Okay, sabi ng spirit guides mo, meron pa daw dapat pag-usapan because two of cups in reverse, pag naka-reverse yan, ibig sabihin, hindi pa tugma o hindi pa okay yung pag-uusap, hindi pa okay yung agreement o negotiation, meron pang hindi malinaw in your ugnayan in pertaining to your question. Meron ka pa daw dapat buhisiin, meron ka pa daw dapat hanapin o habulin kasi baka mamaya magkamali ka dyan, baka mamaya mali pa lang akala mo, baka mamaya hindi pa yan yung totality ang dapat mong tanggapin o dapat mong malaman. So make sure sigurado ka, make sure na tinanong mo lahat-lahat para hindi ka naive o hindi ka naiiwan na nakabitin for something na hindi mo alam. Okay? With the Eight of Swords in reverse, sabi ng spirit guides mo, wala lang nakatali sa'yo. Wala lang nakaharang sa'yo. Huwag ka daw matakot, huwag ka magkaroon ng alinlangan. Meron pang paraan, meron pa daw solusyon, meron pa daw ibang options o meron pang iba pang way to answer your question o to solve your question. Okay? Ngayon, nakita ko kasi parang hindi pa kayo magkasundo eh. Walang kayo mapag-agreehan eh o parang hindi maswak-swak. Parang yung gusto mo ayaw niya, yung ayaw niya gusto mo. Parang merong hindi parang pinipilit mo yung Lego pero ayaw niya mag-swak, ganon. Parang meron pa daw ibang option, meron pa daw ibang paraan. Sabi ng Eight of Swords in reverse. Okay? Kaya sabi naman ng angel mo, mag-reconsider ka muna. Mag-reconsider ka muna. Huwag ka muna mag-settle, huwag ka muna magsabi ng oo, huwag mo nang yakapin, huwag mo munang tanggapin, huwag mo munang bigyan ng desisyon yung question mo. Mag-reconsider ka muna. Pag-isipan mo muna kasi meron pa daw other options. And don't stop ngayon. Huwag ka munang huminto ngayon. Huwag ka munang mag-settle ngayon sa question mo. Just make sure mag-reconsider ka muna ng ibang bagay bago ka huminto sa question mo na yan. Okay? Because something is not working at meron pang ibang option para dyan. Okay, Libra? That is the answer to your question. Ito rin po ang inyong isang tanong, isang sagot portion at ang inyong July 21 to 27 reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching again dulo, Libra. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.